Magandang hapon mga kababayan. Unang araw ng impeachment hearing sa lower house ngayon. At napanood nga po natin na hindi sumipot ang respondent, ang vice presidente. Hindi nagpakita si Sara Duterte, mga kababayan. Bakit kaya? Anong meron? Takot ba o tuso lang? At walang pagrespeto sa batas. Bilang isang elected government official, obligado kang pumunta, sumipot. Obligasyon mo yan. Pero itong vice presidente natin, mga kababayan, wala. Hindi na naman siya nagpakita kagaya po ng kanyang mga previous invitations sa hearing noon on good government. Matigas ang ulo, mga kababayan. At walang pagrespeto. I don't know, hindi niya po siya nababagay sa pagiging vice presidente or pagiging lingkod bayan. Dapat kung isa kang lingkod bayan, you must be a good follower. Yan. Pero itong ating vice presidente, wala. So yan, mga kababayan. Tayo po'y nasisiyahan sa resulta ng unang araw ng hearing proper na kung saan nagsubpi na po sila ng mga katakot-takot na mga dokumento mula po sa mag-asawang Sara Duterte at Mans Carpio. At maganda naman po dahil inumpisan sa taong 2007 para makikita po natin yung trend. Yung kanilang mga negosyo, kung kumita ba o hindi. Para to explain ito nga pong kanyang wealth, mga kababayan. Makikita po natin yan. Magkakaalaman, mga kababayan. Tayo po'y excited. Ako po'y excited, lalo na po yung time na kung saan dadalo si former Senator Trillanes para magtistigo, mag-witness. Diyan po ako na-excite. Alam po natin na si Sentry maraming alam na kapag research sila, yung grupo niyang magdalo, nakapag-imbestiga tungkol po sa wealth ng mga Duterte. At lumalabas, nakita nila na meron pong mga dividendo ng galing po sa isang Lord. Yan. Yan ang claim ni former Senator Antonio Trillanes. Diyan po ako na-excite. Kung meron nga bang galing sa Pogo, perang galing sa droga, yan. Malalaman po natin yan. Kung meron pumasok galing sa Pogo, mga illegal na droga, alam nating illegal yan. So, kung ang mga DDS ay patuloy pa rin ipagtatanggol, iba na talaga ang pag-uutak ng mga DDS. Kung ipagtatanggol pa rin nila, despite kung malalaman nating totoo nga yung mga allegations ni former Senator Trillanes. Sobrang panatiko at sobrang kabobohan na yan kung sila pa rin ay susuporta sa isang taong nagsinungaling. Yan. Kaya mga kababayan, hihintayin po natin yan. Si Sentry. At hindi lang yan. Ako'y nai-excite kay Ramil Madriaga na dating close associate ni Sara Duterte noong mga panahon na masasaya pa ang araw nila. Yan. Ramil Madriaga, isa sa mga taong kinatatakutan ni Sara Duterte. Why? Dahil marami siyang alam. Marami na siyang alam kaya gustong patahimikin ni BP Sara ang kanyang dating kaibigan na si Sir Ram. Yan. If you still remember na meron pong nagtangka sa buhay ni Caramil sa loob ng piitan. Marami talagang mga attempts. Talagang nag-iisip puli sila ng paraan kung paano patahimikin si Ramil Madriaga because
He is a star witness, mga kababayan. At sigurado po ako, alam ko na reliable na isang malaking source ng information itong si Ramil Madriaga na ikabubutas ng ating Vice Presidente. Marami siyang alam tungkol sa kanyang dating boss. Sigurado yan. Kaya gusto siyang patahimikin. Mga kababayan, maganda yung motion ni Representative Chel Jokno. Nadagdagan pa ng seguridad ang ating star witness na si Ramil Madriaga sa kanyang kinalalagyan at ganun na rin during hearing days na kung saan magta-travel siya patungo sa Kongreso. Dapat talaga maprotektahan sapagkat na kay Ramil Madriaga ang mga bagay-bagay na hindi alam ng napakaraming Pilipino at isa na ako doon. Ako'y excited dyan. Gusto ko talagang malaman. Mga kababayan, ang hindi pagdalo ni Sara ngayon ay may malaking sinasabi. Mga kababayan, para po sa aking assessment at sa tingin, she's guilty, mga kababayan. Ang taong walang kinatatakutan, ang taong malinis, hindi yan matatakot. Sisipot yan, dadalo yan. Pero itong si Sara Duterte, I don't think so. Ito po ay may kinatatakutan, may mga bagay na illegal na nagawa laban sa bayan. Tutukan po natin, ang susunod na hearing ay naka-schedule sa April 14. So, I'm expecting na andyan na si Sentry sa Abril at si Sir Ramil Madriaga. Mga kababayan, kailangan po nating alamin ang katotohanan. Alam ko po. Alam natin, I know for sure na pati rin kayo, nararamdaman nyo na guilty itong si Sara Duterte. Alright mga kababayan, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe to my small YouTube channel. Maraming pong salamat at pakishare na rin. Isang magandang hapon sa ating lahat.